Malamang mga kababayan, nakita nyo na rin dito sa mga balita na pinuntahan pala tayo ng mga submarino ng Russia. At yung balita mga kababayan, na mayroon ng ismagulan o mga smuggler ng mga radioactive materials katulad na lang ng mga uranium mga kababayan na kasangkapan sa paggawa ng nuclear na weapon. At ang mga ganitong mga kababalaghan na nangyayari sa ating bansa mga kababayan ay hindi pwedeng mangyari kung hindi konektado dito na naman mga kababayan sa inyong presidente. Yan po ang binulgar mismo ngayon ni Harry Roque mga kababayan, na ang mga kaguluhang ito ay may kaugnayan na naman dito sa mga pinaggagawa ng ating Pangulo. Panoorin niyo po. But how concerning is that na merong Russian All of that's very concerning. Very concerning. Akalain nyo, sa tagal-tagal ng panahon mga kababayan, ngayon lang pumunta dito ang mga submarino ng Russia. Intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ, one of our baselines is very worrisome. Very worrisome. Yan ang napala mo. Bakit mga kababayan? May kaugnayan din yan dito sa balita mga kababayan na mga radioactive material na nakuha dito sa ating bansa. At saan nanggaling yan? Panoorin muna natin ang balita ha. Yes, it's just another one. Ayon sa NBI, nagpositibo sa pagiging radioactive ang mga suspect na matagal na umunong exposed sa ibinibenta nilang uranium. Lubhang napakadelikado nito, kaya ang mga NBI agent at PNRI na sumabak sa operasyon, nakasuot pa ng protective suit para proteksyon. Eto mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Sa tagal-tagal ng mga issue dito sa Pilipinas mga kababayan, alam na natin ay paulit-ulit. Para na lang ito ngayon. Bakit tayo nagkaroon ng mga radioactive materials bigla, mga uranium? Anong dahilan Laban nito? sa radioactive material. Mahigit 100 kilos ng radioactive materials nasambat sa Pasay, sa Cebu, Cagayan de Oro. Luzon, Visayas at Mindanao ha. At yung mga lugar na iyan mga kababayan na pinagsabatan, alam nyo ba kung ano ang meron dyan? Malapit yan sa base militar ng EDCA na kung saan pinayagan ni BBM na gumawa ng kampo ang mga Amerikano. Di ba alam naman natin mga kababayan na naunsyamin na ang kanilang plano sa pagkapanalo ni Trump bilang presidente ng Amerika? Dahil mga kababayan, ang may usapan ay sina Biden, Kamala Harris at yung kamalasan natin sa Pilipinas na si Ngagba. Ngayon mga kababayan, ewan lang natin yung sabi ni Roque ha, na baka mayroon dang pinapasok na mga armaments dyan mga kababayan na nuklear, na pailalim o palihim. At ngayon mga kababayan, dinidiscard na nila dahil papasok na si Trump baka mabulgar ang kanilang pinaplano mga kababayan. At ngayon, mukhang lumalabas base dito sa ano ni Roque, sabi ni Roque na dinidiscard na yan nila mga kababayan, yung radioactive materials, binibenta sa dark web ang iba, tinatapon. Bakit tinapon sa dagat ha? Nakaka-cancer yung mga radioactive material, huwag nyo itapon sa dagat, parang awan nyo na. At natitrace po yan mga kababayan ng kanilang mga radioactive detector, kaya hindi po basta-basta maitatago. Kaya mga kababayan, binibenta para madala sa ibang bansa at paalis dito sa Pilipinas, baka matrace. At syempre, ang tanong, saan ang galing yung ganyang karaming 100 kilos na radioactive materials? Diyos mio. Sa akin, malinaw po ang sagot dyan. No? sabi Mula naman po kasi ng pinayagan natin gamitin ng ating mga base militar ng mga Amerikano, isa sa mga issue na linabas namin nung kinwestiyon namin ang constitutionality niyang EDCA na yan, yung provision na hindi natin po pwede magkaroon ng inspection sa mga facilities na ginagamit ng mga Amerikano. Bakit ayaw nila magpa-inspection mga kababayan? Dahil posibleng naglagay sila ng nuclear armaments, sabi ni Roque. At bakit importante yung inspection na yan? Kasi nakasaad sa ating saligang batas na tayo ay magiging nuclear-free Philippines. No? At tayo tratado rin, meron din tayong tratado sa ASEAN, ng buong ASEAN ay magiging nuclear-free zone. Tapos ngayon, nagkalat ang mga radioactive materials mga kababayan na ginagamit sa nuclear weapon. Kaya pinuntahan tayo ng Russian submarine. Tapos sabi ni BBM, nakakabahala. So hindi dapat pumapasok dito ang mga radioactive materials. Saan manggagaling yan? Kung hindi doon lang naman manggagaling sa mga base militar na ginagamit ng mga Amerikano dahil sila lang naman talaga. Dahil since when tayo gumagawa dito ng mga radioactive materials mga kababayan? Wala naman tayong mga nuclear power plant. Anong paggagamitan natin yan? Galing yan sa ibang bansa. At sino ba pinapasok dito ni BBM? Mga Amerikano. Mayroong access sa radioactive. Militar ha, hindi yung mga tourist.
radioactive materials. So ang pinanggalingan daw nito ay Cebu. Talaga naman pong may isang kampong airbase doon sa Cebu na ginagamit ng mga Amerikano para sa EDCA. So sa ano pang iisipin natin? Sa Cagayan, mayroon din nahuli na nuclear na illegal mga kababayan, yung operasyon ng NBI. Malapit din doon sa EDCA site. Galing talaga yan sa EDCA base na nakabase sa Cebu, no? Ano ba? Tinatapon nyo na ba yan dahil baka mabulgar kayo dahil pinasok nyo yan dito sa ating bansa ng pailalim? Mukhang yan ang tinutumbok ni Roque eh. Tapos binibenta pa para pagkakitaan. Dahil sayang din kung itapon mga kababayan eh. Dahil detectable din yan. Kung itapon mo sa dagat, kawawa yung mga mangingisda. Magiging radioactive na ang dagat. Paano yung nakakain ng isda na radioactive? Nakakakos po yan ng leukemia mga kababayan at cancer. Pero ang tanong, bakit ganun kadami? 100 kilos. Mantakin ninyo, 100 kilos of radioactive materials. Yung 5 kilo nga lang yan mga kababayan o 1 kilo, pwede nang makawasak ng buong Nagasaki o Hiroshima. Ganyan. How much mo yung 100? Buong Pilipinas. Ibig sabihin na talaga, mukhang maraming mga nuclear armaments ang nakaimbak sa mga base militar ng Amerikano. Courtesy of Ngag-Ngag dahil siya ang nagpapasok yan eh. Siya ang may akda ng foreign policy natin mga kababayan ngayon. Ang mas importante pang tanong, bakit nakalabas yan sa mga base militar ng mga Amerikano? Well, yan naman po talaga ay dapat masagot. Baka ayaw ni Trump, kaya dinidiscard na nila. No, dahil yan po ay issue of national security. Mantakin nyo, napakadelikado niyan, and yet, na ipapasok na ilalabas ng bansa, wala po tayong ginagamit na radioactive materials kasi hindi naman gumagana yung ating bataan na nuclear power plant. So, ibig sabihin, talagang mga Amerikano lang sa kanilang mga base militar ang gumagamit niyan. At wala namang Pilipino ang gumagawa ng radioactive materials. May minimina ba tayo dito na radioactive materials? Diba wala? Hindi nga natin alam yan. Dahil kung alam pa natin, gumawa na tayo ng nuclear power plant, matagal na. Meaning, dalayan ng mga banyaga. So anong katotohanan? Unang-una, bagamat merong probisyon na ang Pilipinas ay nuclear-free zone, well, nalalabag siguro yan ng mga Amerikano kasi saan naman magagaling pa yan kung hindi sa mga base militar ng Amerikano. Pangalawa, correct. Meron pala talagang silbi o meron talagang merito dun sa sinabi natin sa Korte Suprema ng kinuwestiyon natin ng EDCA na dahil doon sa probisyon na hindi po pwedeng mag-inspekta mga Pilipino, po pwede kang malabag yung probisyon ng ating saligang batas na hindi dapat nag-iimbak ng mga nuclear radioactive materials dito sa Pilipinas. Isipin nyo na lang mga kababayan, pumayag si BBM na maglagay dito ng mga base militar ng mga banyaga. Libre! Libre! Wala pong renta. Tapos bawal pa i-inspect. Kung hindi ka pa syunga, bakit ka papayag? Anong mahihita natin dyan? Gising. Kapahamakan. Ayan po, nalalabag na naman ang ating soberenya. At sa tingin ko po, hindi lang soberenya ang nalalabag, nagkakaroon pa po ng banta sa buhay ng ating mga kababayan. Bumisita na sa atin ng taga-Russia. Parang warning na yon. I know what you're doing. Ganyan mga kababayan sa ating presidente. Kaya nabahala siya. Talagang walang kamatayan yung radioactive materials na yan. At ang isang issue pa nga, kung talaga mag-ooperate tayo ng nuclear plant, saan natin lalagay yung nuclear waste na alam natin napakahaba ng buhay kung hindi nga nawawalan yan ng buhay. No? So yan po ay talagang nakaka-alarma. Alarma! Okay, nasabat yan ng NBI, pero ang pinaka-importanting tanong pa rin, anong ginagawa niyan dito sa Pilipinas, saan nanggaling, at bakit nagiging object ng kalakal yung mga nuclear waste na yan. Dinidiscard na ba dahil si Trump na? Radioactive materials na yan. Well, isa pa pong related, no? Napabalita rin sa kauna-unahang pagkakataon ng matagal ng panahon, meron tayong nakita na Russian submarine sa loob ng ating exclusive economic zone. Diba? Cheesy masyado. Bakit nandyan yung mga taga-Russia? Dahil mayroon silang alam mga kababayan na hindi alam ng publiko. Pinagagawa dyan sa EDCA. Pero ang tanong, bakit napakatagal ng panahon ng lumipas, ngayon lang nagkaroon ng sighting ng submarine sub? Well, ang sagot po dyan, dahil nga po, naabala na ang mga Ruso doon sa ginawa ng mga Amerikano na nag-deploy ng Typhoon Intermediate Range Missiles dyan sa Lawag. At aside dyan mga kababayan, baka may mga nuklear na. Ewan lang natin na
Sagot BBM, hindi rin yan sasagot mga Ito po kababayan. yung missiles na talagang kamuntik na naging dahilan ng nuclear war nung panahon ni John F. Kennedy nung dekada 60. Lahat Yan- ng ito mga kababayan is courtesy sa ating presidenteng nambudol sa atin. 31 million. po Oh. talaga yung naging kamuntik na maging mitya ng nuclear war. Na matapos po yung insidente yan, Wala na ginawang mabuti, no? Hindi na nga maayos ang pagpapatakbo sa bansa. Sumali pa dito sa gulo. Amerika, Russia, China na as if may laban tayo. pumirma po sa isang tratado ang Russia at ang Amerika na hindi sila magde-deploy ng intermediate range missiles. Kaya lang po, umalis, kung hindi ako nagkakamali, ang Bush Senior dyan sa kanyang kasunduan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ayun nga po, napabalita na dito sa Pilipinas, linagay ang Typhoon intermediate range missile. Missile. Oh. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa lahat ng kabalbalan dito sa ating bansa? Ay, connected talaga kay Ngagba. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.